I'm Victor Francesco Cham. I like to work every day. Ang Project Inclusion ay nagsimula noong 2013. Ang aming main objective ay matulungan ang ating mga PWDs, ang persons with disabilities, na magkaroon ng long-term and gainful employment para magkaroon sila ng quality of life. And napili namin ang mga persons with disabilities dahil isa silang sektor ng ating lipunan na madalas na nanineglect o nakakalimutan. At alam naman natin na marami silang pangangailangan, and besides, malaki rin silang component ng ating buong lipunan. They're about 10 to 15% of our population. Medyo ka-team kasi kami dito, admin and finance. Ako po yung pinaka-close kay Vico. So every time po na may task siya, sa akin po siya humihingi ng tulong kapag may hindi siya naiintindihan. Tapos kapag may mga ayaw naman po siyang gawin, ako din po yung nag-aano agad sa kanya, nag-assess na okay lang, nag-i-explain sa kanya na kasama yan sa task mo. Yeah, transcribing. Transcribing of Harry Mendoza. Yes. Mas okay po kasi sa kanya pag may nakasulat siyang schedule. Kasi parang ganun po siya mag-work eh. Kailangan may sinusunod siyang schedule. The future, yes. Well, si Vico ang employee number 1 namin. So we started 2013. Lumabas yun sa survey namin na ang least preferred ay persons with autism. Naisip namin, maganda simulan natin doon sa pinakamahirap i-employ. So sinimulan namin doon, hanap kami ng tao na may autism na, sino bang employ natin? Ang ginawa ko, pumunta ako dun sa pinakamalapit na special school, special education school, dito sa opisina namin. At tinanong ko yung director, sino po ang inyong graduate? At si Vico yun. At tinanong ko kung anong kaya niya. Well, he went through the normal interview. Pagkatapos ng interview na yun, nakita namin ang kakayanan niya ay mag-paint at mag-drawing. So we decided to hire him based on his ability. And he became a graphics assistant nung simula. Si Vico was diagnosed with autism spectrum disorder. Ano ibig sabihin natin ito? Meron siyang social and behavioral problems, no? Hindi pareho ng ibang bata kung makipaghalubilo sa ibang tao at may iba siyang behavior, no? For different situations, no? Hindi pareho nating lahat. Nung bata-bata pa siya, syempre mahirap. May meltdown siya, yung tantrums kung tawagin, no? Naglulumpas yan sa simbahan, sa groceries. When he was announced to be the first employee number 1 of Project Inclusion, ang saya-saya ko, I was jumping with joy. I'm Harry Mendoza. Hindi ako maniwala na na may trabaho yung anak ko. And yung mga reactions nila, talaga? Yes, my son is an employee. Are you excited to meet your office mates? Yes, sabi niya, I'm excited. Copy it in your desk. Yung mga katrabaho ko naman, very open sila magkwento kung ano yung mga experience nila about Vico. Tapos yun, nagkaroon din kami ng training on autism sensitivity na nakatulong talaga in-explain ano yung dapat maging approach namin sa kanila. Yun. So naging clear naman din yung foundation kung bakit andyan si Vico at kung ano yung role niya sa organization. Actually, sa mga hindi pa naka-experience kay Vico, you're missing half of your life. Kasi, yun nga, yung mga persons with disability, may kaiba silang skill na sila lang yung meron. Tapos, ma-appreciate mo kasi yung mga bagay na dinidisregard natin na mga task, yung mga small things, mga routine task, dun pala sila magaling. So, kung akala natin yung mga task na maliliit,
pag pinagawa mo sa kanila, kaya nilang gawin yun ng excellent na pagkakagawa. First time nabigyan ko ng task si Vico, kinakabahan ako kasi una-una, parang paano ko siya kakausapin? Hindi ko siya alam kung paano ba, ganun. So, ang ginawa ko na lang is, binigay ko sa kanya instruction, binigyan ko siya ng sample ng gagawin niya. So, nung nakuha niya na, dire-diretso na siya. So, nagulat ako nung mabilis niya natapos yung pinapagawa ko sa kanya. Sabi ko, hindi, ang bilis niya matuto at saka mabilis siya magtrabaho kasi nga, seryoso siya. Autism spectrum disorder is the more politically correct term, hindi na autism lang. Ang ibig sabihin lang ng ganitong disability, it's a developmental disability, ay dalawa ang kanilang problema na malaki. So, isang problema ay ang kanilang problema sa pakikitungo sa tao at sa pagsasalita at ginagamit ang komunikasyon ng tama at wasto para makitungo sa tao. Yung pangalawang problema nila ay yung restricted, ibig sabihin yung parang konti yung mga behavior patterns nila ay kakaiba. So, meaning, yung may mga iba nakikita mo na parang paulit-ulit, yung pare-pareho, lilinya-linya ng mga pare-parehong mga gamit, ng mga pare-parehong laruan, gusto nila yung pare-parehong kakainin. You don't eat rice? Yeah, Why? diet. What's your baon? Crab meat sandwich. So can people with autism live a normal life po? Like be able to work? Oo naman. Sa lahat siguro ng mga pinaka-developmental disabilities, autism is probably one na I can mention na hindi masyado nagkakasakit. Kung sila ay nakapagsalita, nakapag-aral, kung kakayanin, pwede sila magtrabaho. Pwede sila mamuhay ng katulad natin, pero siguro sa ibang sitwasyon, pwede kailangan ng supervision. I wanna fix my full bangs. Yan, may free parlor din kami minsan dito. My favorite office mate is Miss Jude Santiago. Miss Judy is beautiful and fun. I like working because it makes me feel happy. Hanggat may pag-ibig sa isa't isa, lahat ay kaya. Lahat. So dito tayo sa computer lab. Makita natin dito ang mga estudyante natin who are quite proficient in computer skills already. Dito po tayo sa resource room. Dito makita natin yung mga estudyante natin learning mga office type skills that caters to youth with developmental conditions. So this includes children with autism, Down syndrome, intellectual disability, cerebral palsy, ADHD, among others. Ang pinakalayunin is to help youth who are differently abled become prepared for life. So yung Transition Education Program ay isang curriculum na dinevelop para tulungan yung mga teens at saka yung mga young adults na ma-learn yung iba't ibang mga life skills na kinakailangan para makapamuhay ng mag-isa. Ang mga teachers dito, mga professionals, pinag-aralan nila ng mabuti paano makihalubilo sa mga batang katulad ng anak ko. Of course, nandun yung kailangan may, number one, may pagmamahal. Pero kaagapay ng pagmamahal, kailangan talaga ang mga teachers ay matulungan yung bata para maging mas mabuti siyang tao. At saka mas maging, para maging maayos siya sa komunidad. Alam mo, ang hirap pumili ng isang bagay, no? Kasi pagka magulang ka ng isang bata na may autism, no?
kaliit-liit na bagay, milestone. Talagang hindi mo ma-take for granted yung mga milestones nila. Pero siguro, ang pinakamalaking improvement ng anak ko, naging marunong siya makibagay sa mga tao. Kasi isa yan sa pinakamalaking deficit ng tao na may autism. Hirap na hirap sila mag-socialize. Well, pinakamalaking improvement niya, lumabas siya sa mundo niya. The 3 shelves on Luzon besides at Mindanao with healthy babies. The ants about by Nihan working together. The butterflies on clean air. The beautiful flowers. The angel fishes and the seahorses on clean water. And the healthy people of mother and child. Malaki ang magagawa ng mga ordinary citizens sa atin. Sabi ko nga kanina, 10 to 15% lang PWDs. That means 90 to 85% are hindi PWD. Ang unang-unang kailangan natin gawin ay baguhin natin ang ating pag-iisip. We have to be able to look at every person with disability sa kanilang kakayanan, sa kanilang value. Madali siyang mag-absorb ng idea or examples, no? Hindi siya yung tututukan mo kasi independent siya. Pangalawa, kailangan ng mga normal citizens ay kumbaga magkaroon ng initiative din. Hihintayin ba natin siya? E ba paano kung tayo ang mag-initiate? Diba? Para naman siya naman ang lumabas. Diba? Tayo ang lumapit, tayo magsimula. Una sa pakipag-ugnayan, secondly, in even providing them with opportunities. At pangatlo, we really volunteer ourselves. Whatever we can do. You don't have to do anything, just be a friend. Kung talagang ibubuhos lang natin ang ating pagmamahal sa kanila, pag-uunawa, pagpapasensya, no? At tulungan natin sila. Dahil the moment na matulungan natin sila, higit pa ang binabalik nila sa atin. Doble ang ating reward.